Kabanata 1261. Si Meghan ay inakala na matatakot ang lalaki matapos marinig ang sinabi niya, ngunit nanatili itong kalmado at napangisipan ang may paghamak. Bakit ko kailangang alalahanin kung ang restaurant na ito ay pag-aari ng South County Mansion? Yuyuko pa rin sila sa akin kapag dumating sila. Kaya kung wasakin ang restaurant na ito sa isang iglap kung iinisin nila ako, at kaya ko pang alisin siya sa posisyon bilang county governor. Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili at binigyang diin ang kanyang paninindigan. Pagkatapos ng lahat, kailangang maghalal ng bagong county governor kapag natanggal ang kasalukuyan sa posisyon. Sino ka ba? Gihit ni Meghan habang napapangiwi sa inis. Nagsisimula na siyang kabahan ng ayaw umatras ng lalaki. Unang pumasok sa isip niya na baka anak ito ng isang province governor, o baka naman siya mismo ang province governor. Binitiwan ng matabang lalaki ang babaeng pinag-iinitan niya at pinagpag ang kanyang mga kamay. Sino ka naman? Ikaw ba ang general manager? Tanong niya kay Meghan. Ako nga, sagot ni Meghan na nakapamiwang at malamig ang tono. At ang county governor ay bayaw ko. Oh, interesante. Hindi ko akalain na ang general manager ng restaurant na ito ay magiging ganito katapang na babae. Ayos. Napakaganda. Tiningnan niya ang katawan ni Meghan nang walang hiya at nanunukso pang nagsabi. Sa totoo lang, kamangha-mangha ang hubog mo. Nagbago ang isip ko. Hindi naman kasing ganda ng receptionist, at mayroon ka pang 3 magagandang babae kasama mo, perpekto. Guys, isama niyo sila para magpakasaya ako mamaya. Paanong nagawa mo yan? Singhal ni Dayan habang nakakuyom na ang mga kamao. Unang beses niyang makasalubong ng ganitong kayabang at manyak na lalaki. Nang marinig ni Benjamin ang sinabi ng lalaki tungkol kay Meghan, kumuyam ang kanyang mga kamao at humakbang pasulong. Hoy, maghinay-hinay ka sa pananalita. Paano mo nagagawang kausapin siya ng ganyan? Tigilan mo na ang kalokohan mo. Ikaw ang may kalokohan dito. Malamig ng ngisi ng matabang lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang lalaking mga nasa 1.9 metro ang taas na nasa likod niya. Basagin mo ang binti niya, Fent. Malamig na ngumisi si Fent, at ikinuyom ang mga kamao, at sa isang iglap ay nasa harapan na ni Benjamin. Nagulat si Benjamin. Kahit na naabot na niya ang antas ng level 3 Warrior King, napakabilis ni Fent. Sa bilis pa lang nito, alam niyang malamang nasa level 6 Warrior King ito. Napangiwi si Benjamin at naghanda sa laban. Kahit hindi siya ganoon kapanatag na sabayan si Fent ng harapan, hindi siya pwedeng tumayo lang at manood. Noon ding sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa harap niya at mabilis na sumuntok. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw, at tumilapon si Fent sa ilang mesa na ilang metro ang layo. Marami sa mga tao sa restaurant ang agad na nagbayad at nagmamadaling umalis ng maamoy na may gulo. Ang ilan naman na mas matapang ay nagtago sa gilid upang manood ng laban, at sabik malaman kung sino ang ganitong kayabang na lalaki. Nang bumangon si Fent, may nalasahan siyang metalikong tamis sa likod ng kanyang dila. Namutla ang mukha niya dahil sa impact habang nakatitig kay Severin. Mukhang natakot siya, alam niyang napakalakas ni Severin kung isang level 6 Warrior King na gaya niya ay napalipad ng ganoon kadali. Sino ka? Ang lakas mo ay hindi bababa sa antas ng level 7 Warrior King, bungad ni Fent na may napakasamang ekspresyon habang tinitingnan si Severin. Ngumiti si Severin at nagsabi, anong swerte mo, ako ang taong sinasabi ng boss mong hindi niya kinakatakutan. Ako si Severin, at ako ang governor ng South County. Umawang ng ilang ulit ang bibig ng matabang lalaki bago siya napahinga ng malamig. Akala ko wala kang kwenta. Kaya pala ikaw ang South County Governor. Kitang-kita kong naitalaga ka dahil sa lakas mo, pero ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi sa ginawa mo agad din. Tumingin si Severin sa isang sulok na may maraming customer pa at sinabi kay Meghan, Meghan, paalisan mo lahat ng tao at isara ang pinto. Sabihan mo silang ang pagkain nila ay libre sa susunod nilang pagdalaw, at syempre, babayaran din ng maayos ang nangyari ngayon. Tumango si Meghan at agad na kumilos. Inutusan din niya ang mga staff na isara ang pinto kapag umalis na ang lahat.
Haha, pinapaalis mo lang sila para hindi ka kabahan kapag napahiya kang lumuhod at humingi ng tawad sa akin, natawa ng malakas ang matabang lalaki. Naniniwala siyang takot si Severin sa kung ano ang nakataya. Magaling at may utak ka, batang lalaki. Pero hindi ka makakaalis ng ganoon lang matapos mong insultuhan ang boss namin, sabi ng isang matandang lalaki. Nakatayo siya sa likod ng matabang lalaki kasabay ng isa pang matandang lalaki at isang katamtamang edad na babae. Nakita agad ni Severin ang antas ng kanilang lakas. Ang babae ay level 7 Warrior King, habang ang dalawang matanda ay level 8 at level 9 Warrior King, ayon sa pagkakasunod. Ang mga taong may ganitong antas ay tiyak na malakas. Maaaring nagulat sila nang matalo ni Severin si Fent, pero hindi pa rin sila natatakot sa kanya. Nang malaman ni Severin ang kanilang antas, inakala niyang may mataas na pinag-uugatang status ang matabang lalaki. Pagkatapos ng lahat, kailangang may level 8 at level 9 Warrior Kings bilang mga bodyguard kung ganoon ang sitwasyon. Ngumiti si Severin at sinabi, pasensya na sa pagbasag ng ilusyon mo, pero pakitandaan na huwag palagpasin ang katotohanan. Sa katunayan, hindi ako magpapakumbaba at humingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang napalabasin ang lahat at isara ang pinto dahil ayokong mapahiya ka. Walang gustong manood na dinidisiplina ko ang isang hayop. Sa madaling salita, tinutulungan kita na itama ang iyong pagpapakita ng status. Anong sinabi mo? Nang inig ang bibig ng matabang lalaki. Tiningnan niya si Severin at sumigaw, paano mo nagawang tawagin akong hayop? Huwag kang umihi sa pantalon mo pag sinabi ko kung sino ako. Umihi sa pantalon. Ang laki ng sinabi mo, napangiwi si Severin at inangat ang mga balikat. Sige nga, sabihin mo ang pangalan mo. Tingnan natin kung mapapaihi ba talaga ako. Kinagat ni Franco ang kanyang mga ngipin at sinabi ang kanyang pangalan. Ako si Franco Marsden. Franco, Wonker ang pangalan mo. Parang, Wongkang. Napabulala si Severin at hindi napigilan ang pagtawa, nakakatawang pangalan iyan. Hindi ko maintindihan bakit pinangalanan ka ng tatay mo ng ganoon. Haha. Hindi Wonker. Franco, Franco, sumpa ni Franco kay Severin, dapat kinikilabutan ka sa pangalan ko. Dapat kang lumuhod, humingi ng tawad, at ialay ang lahat ng babae mo sa akin. Malay mo, mabait ako at babasagin ko lang ang isang binti mo kaysa patayin ka. Bakit ako hihingi ng tawad kung hindi ko naman alam kung sino ka? Ikaw ang dapat lumuhod at magmakaawa para patawarin kita. Napaisip si Severin sa pangalang iyon ng ilang sandali bago niya ito sinabi sa kabilang panig. Hindi mo pa naririnig ang pangalang Franco. Gaano ka ba ka-ignorant? Galit na sigaw ni Fent na nasaktan kanina ni Severin. Pagkatapos ay nagsalita siya ng paos, siya ang anak ni Leslie, isang commander. Dapat kilala mo na kung sino siya ngayon, di ba? Anak ng isang commander. Nagulat muna si Megan, ngunit agad din nagdilim ang ekspresyon niya matapos marinig iyon. Lalong lumakas ang loob ni Franco dahil sa reaksyon niya, ngunit ang iba ay hindi man lang nabahala. Wala sa kanila ang mukhang na-stress sa bagong impormasyong iyon. Hindi ba kayo natatakot sa akin ngayong nalaman ninyong anak ako ng isang commander? Pagtataka ni Franco. Hindi na nakayanan ni Sofia ang kay-abangan ni Franco at tiningnan niya ito ng may panunuya habang sinasabing, wala ka kung wala ang tatay mo. Ang mga bully na kagaya mo ay dapat pinapatay, o kung hindi man ay permanente ng kinakapon. Nanlaki ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Masasabing sobra naman ang pumatay sa anak ng isang commander, kaya mas mainam ang pagkapon. Kahit malupit, iyon ang tamang paraan para hindi na siya makapanakit ng mga babae sa hinaharap. Alam ni Sheila na naturuan na ni Severin si Sammy, ang anak ni Stuart ng leksyon at naituwid ang asal nito. Siyempre pa, hindi rin siya matatakot sa anak ni Leslie. Bukod pa roon, sapat ang lakas ni Severin na kahit magsama-sama pa ang lahat ng tatlong commander, hindi nila siya kakayanin. Dahil doon, sumang-ayon si Sheila ng pabiro pa, tama. Maganda ang suhestyon ni Sofia. Kapag permanente mo siyang nakapon, hindi na siya mangmomolestya ng mga babae sa hinaharap. Ngunit kabado si Mandy at dali-daling lumapit upang paalalahanan si Severin, Mr. Governor, sigurado ka ba sa gagawin mo? Anak siya ng isang commander.
Mas makapangyarihan ang mga commander kaysa sa 4 na war gods. Ngumiti si Severin at sinabing, huwag kang mag-alala, Mandy. Nandito pa rin tayo kahit ano pa ang mangyari. Kahit mismong Diyos pa ang bumaba mula sa langit, hindi niya sila matutulungan. Matapang ka, bata, pero hindi na kailangan ang presensya ng Diyos. Kapag dumating ang commander, sapat na iyon para magpakumbaba ka, wika ng level 9 Warrior King. Gusto niyang turuan ng leksyon si Severin matapos marinig ang kayabangan nito. Lumapit siya at pinakawalan ng kanyang spiritual energy shield bago nagsabi ng mariin, ang panalo mo laban kay Fent ay patunay ng lakas mo at talento, pero hanggang doon na lang ang swerte mo. Kahit level 7 ka man o level 8 Warrior King, hindi mo kami malalampasan. Ang spiritual energy shield na iyan, ibig sabihin ay level 9 Warrior King siya. Hindi ako makapaniwala, gulat na sinabi ni Benjamin nang makita ang proteksyon ng lalaki. Ganoon din ang pagkagulat ni Megan at idinugtong pa niya, alam kong hindi niya kayang gawin ito kung taga Southlink City lang siya. Ni hindi ko naisip na anak pala siya ng isang commander. Iniisip lang niya na kaya niyang takasan ang mga kahihinatnan dahil may proteksyon ng level 9 Warrior King siya. Pero, hindi yan mangyayari ngayon. Napakunot ang noo ng matandang lalaki sa naging reaksyon nila. Bihira na siyang lumaban mula nang maging level 9 Warrior King dahil kadalasan ay lumuluhod at nagmamakaawa na ang kanyang mga kalaban. Sa lahat ng bagay, ang ganitong uri ng proteksyon ay nagagawa lamang ng level 9 Warrior King. Pero kakaiba, sapagkat hindi man lang natitinag si Severin at ang mga kasama niya nang ipakita niya ang lakas niya. Si Severin, lalo na, ay nakatayo roon na halos walang ekspresyon, na parabang inaasahan na niya ang ganitong mangyayari. Hindi ka ba natatakot sa akin matapos mong malaman ang antas ko? Gulat na tanong ng matandang lalaki habang nakatingin kay Severin. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Mukha lang siyang kalmado, pero sa loob-loob niya, siguradong nanginginig na siya sa takot, sabi ni Franco na may paghamak. Para sa kanya, imposibleng hindi matakot si Severin sa isang level 9 Warrior King. Iniisip niya na nagkukunwari lang si Severin na kampante, o baka nag-iisip na ng paraan para makatakas. Ngunit sa sumunod na segundo, nabigla silang lahat ng gamitin ni Severin ang kanyang isipan at lumikha ng sariling protective shield ng spiritual energy sa kanyang katawan. Nag-aasta ka na parabang hindi ko rin alam kung paano gumawa ng spiritual energy shield. Oh, heto na. Ano bang dapat katakutin? Wala namang bago. Pinatatag ni Severin ang kanyang spiritual energy shield at ngumiti sa matandang lalaki. Iyan ay nakakagulat. Natawa ang matanda. Maaaring level 9 Warrior King ka, pero hindi kita nakikitang karapat-dapat na kalaban, dagdag niya ng may kumpiyansa. Matagal na siyang naka-breakthrough sa antas na iyon, at isa siya sa pinakamalakas na tagasunod ng commander. Naniniwala siya na ang mga teknik at kasanayang natutunan niya sa mahabang panahon ay tiyak na mas malakas kaysa kay Severin. Matapos ang pang-uuyam, nag-iwan siya ng after-image sa hangin habang mabilis na umatake kay Severin na parang kidlat ang bilis. Ang kumpiyansa mo, matandang lalaki. Ngumiti si Severin at sinuntok ang hangin. Binalot ng spiritual energy ang kanyang kamao at inunat niya ito ng diretsyo sa kalaban. Bang! Sumabog ang isang nakakatakot na shockwave. Nagliparan ang mga mesa at upuan sa impact. Sa isang kisap mata, tumilapon ang matandang lalaki dahil sa lakas ni Severin at nagsuka ng dugo. Kakalapag pa lang ng matanda sa lupa nang biglang lumitaw si Severin sa harap niya at pinuntirya ang kanyang spiritual core. Paano? Gaano siya kabilis? Napuno ng galit at pangamba ang puso ng matanda. Nais niya sanang makipagsagupaan ng patas kay Severin, ngunit hindi niya inaasahang ganito kalakas ang pisikal na lakas nito. Gayunpaman, may kumpiyansa pa rin siyang kaya niya si Severin gamit ang susunod niyang makapangyarihang teknik. Ngunit hindi binigyan ni Severin ng pagkakataon ng matanda na ilabas pa ang kanyang mga teknik. Bago pa makabawi ang matanda, mabilis na umatake muli si Severin. Hindi. Ramdam ng matanda ang nagwawalang enerhiya sa loob ng kanyang katawan habang winuwasak ni Severin ang kanyang spiritual core. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, batid niyang sisirain ni Severin ang kanyang attainment. Inabot niya ang antas na iyon matapos ang ilang dekada ng pagsusumikap.
Ang pagkawala noon ay makakapagparalisa sa kanya. Kung mangyayari iyon, ang buhay niya ay magiging purong paghihirap. Kabanata 1265. Ang pagiging isang level 9 warrior king ay isang tagumpay na dapat ipagmalaki ng sinuman. Kaya naman, napakasakit isipin na ang ganitong tagumpay ay sisirain lang ng ibang tao. Bang! At tama nga, isang mapanglo na tunog ang umalangaw at napasukan ng maraming dugo ang matandang lalaki. Tinitigan niya ang kanyang tiyan na hindi makapaniwala. Matinding kirot ang sumabog sa kanyang katawan, at puro puti na lamang ang makikita sa kanyang mga mata habang nawawalan siya ng malay. Sa isang simpleng kilos lamang, isang level 9 warrior king ang naging ganap na inutil. Bago tuluyang mawala ng malay ang matanda, tanging si Severin lamang ang tinitigan niya ng puno ng hindi makapaniwala. Rio, takot na sigaw ni Franco sa nangyari. Dinala niya ang 4 na malalakas na lalaki para protektahan ang matanda, at ang pinakamalakas sa kanila ay si Rio, isang level 9 warrior king. Bahagyang ngumiti si Severin. Hindi niya hahayaan kailanman na makapagbitaw ng kahit anong teknik ang matandang iyon. Restora nila ang lugar na iyon, at siguradong madudurog ito kapag nailabas ng kalaban ang kanyang teknik. Dahil doon, buong bilis niyang sinupil at winasak ang attainment ng kalaban. Isang pagkilos na nagpatigil at nakagulat sa lahat ng naroon. Ang hirap niyang kalabanan, malamig na sabi ng level 8 warrior king. Alam niyang siya at ang kasamahan niyang babaeng nasa katanghaliang gulang ay walang laban kay Severin. Pagkatapos mag-isip ng mabilisan, agad niyang sinabi kay Franco, "Sir, umalis muna tayo para lumaban muli. Umatras na muna tayo." Nanlamig ang ekspresyon ni Franco. Una itong pagkakataon sa buong buhay niya na napahiya siya ng ganito. Nagngangalit ang mga ngipin niya at tinitigan ng masama si Severin, na para bang gusto na niyang tapusin ang buhay nito mismo roon. Sa wakas, lumapit siya at galit na tinitigan si Severin. "May tapang ka, aaminin ko yan. Anak ako ng isang commander, at si Rio ang isa sa may kakayahan na tauhan ng tatay ko. Ang tapang mo para sirain ang attainment niya ng ganoon na lang. Kapag nalaman ng tatay ko ito, gaganti ako sayo at malapit na." Hindi inaasahan ni Severin ang sobrang kayabangan ni Franco. Ngumiti siya ng malamig at sinabing, "Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Sinabi kong kakapunan kita pagkatapos kong sirain ang attainment niya." Nanlaki ang ugat sa bibig ni Franco. Tinitigan niya si Severin at sinabing, "Hindi mo yan kayang gawin. Hindi mo kayang tapatan ang tatay ko kahit level 9 warrior king ka pa. Kapag sinaktan mo ako, hahanapin at papatayin ka ng tatay ko kahit saan ka pa magtago sa mundo." O ganoon. Bahagyang nagtaka si Severin nang bantaan siya ni Franco ng ganoon. At bago pa makapagpatuloy ang kalaban sa pagsasalita, mabilis niyang sinipa si Franco sa bayag. Bang! Arg! Malakas na sigaw ni Franco habang napaluhod sa sahig. Namamaga ang mga ugat sa kanyang noo at halos mapaiyak na siya sa kirot. Gulat na gulat si Franco sa biglaang pagsalakay. Tinuturo niya si Severin na nanginginig ang kamay at sinabi, You. Ang natitirang mga tauhan ni Franco ay labis na nag-aalburuto. Sa kabila niyon, hindi sila nang ahas na kumilos. Lubos nilang nauunawaan na kung ang isang antas siyam na mandirigmang hari ay hindi kayang talunin si Severin, wala silang tsansang makalapit o makahawak man lang sa kanya. Mr. Franco, lahat sila ay nagulat. Hindi nila inakalang makikita nila ang isang mandirigmang hari na may antas siyam, isang taong nasa parehong antas ng 4 na dakilang Diyos ng digmaan kamakailan lamang, na mawawalan ng kapangyarihan ng ganoon kadali. Lalo na at ang kanilang amo ay nasipa pa kahit nalaman ni Severin ang kanyang pagkakakilanlan, ang anak ng isang commander. Buwisit, ulol ka, baliw ka, aray, ang sakit sobra, sigaw ni Franco. Hindi niya kinaya ang matinding sakit kaya nawalan siya ng malay matapos ang kanyang huling mura. Mr. Franco, sigaw ni Fent at ng dalawa pang kasama habang mabilis na lumapit. Nanghina ang kanilang mga tuhod sa takot. Nag-aalala silang magwawala ang commander kapag nalaman na hindi nila naprotektahan si Franco. Siyempre, takot din sila na sila ang susunod na papatayin ni Severin. Kahit gaano pa kalakas ang commander, wala siya rito upang iligtas sila sa oras na iyon.
Kapag pinatay sila ni Severin, makakalayo na ito bago pa man makarating sa kanya ang balita at bago pa man siya makapaghiganti. Aabutin pa ng ilang araw bago niya matuntan si Severin. Lumayas na kayo. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at kumaway. Oo, oo, oo. Aalis na kami. Ngayon na. Karaniwan, ang ginang na nasa katanghaliang gulang ay walang simpatsya sa iba at pakiramdam niya ay mas mataas siya kaysa sa karamihan. Ngunit ngayong sandali, nakahinga siya ng maluwag nang marinig na pinaalis sila ni Severin. Humihingal siya at mabilis na tumakbo palayo kasama ang kanyang mga kasamahan. Agad silang tumakbo palayo upang siguraduhing hindi magbago ang isip ni Severin. Ang bibilas nilang tumakbo, bulong ni Severin. Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig at hamalakhak, haha. Siyempre, sa tingin ko ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kaya mabilis silang aalis bago mo maisipang baguhin ang isip mo. Tiningnan ni Severin si Sofia at nagsalita. Miss Sofia, naniniwala akong gagawa ka rin ng aksyon kahit hindi ako kumilos kanina. Napatigil sandali si Sofia at hindi agad nakasagot. Ngumiti siya at nagsabi, siyempre, galit ako sa mga nambubuli, lalo na yung mga manyak. Kapag nakasalubong ko sila, gagawa talaga ako ng paraan para markahan ang bawat isa sa kanila. Nagulat si Severin sa sinabi niya. Matapos ang masamang karanasan ni Sofia dati, sobrang galit siya sa mga manyak at hindi niya kayang makita na may sinasaktan na babae. Ngumiti si Sofia, ako ang nakaisip ng ginawa natin kanina. Wala akong pakialam kung commander ang tatay niya. Kahit narito pa ang tatay niya, papatayin ko rin siya kung susubukan niya akong pigilan. Bagamat sang-ayon si Severin sa prinsipyo ni Sofia, nabigla pa rin siya sa pahayag nito. Sofia, sa tingin ko ay hindi ka dapat makialam sa bagay na ito dahil commander ang ama niya. Isa ka ring kasapi ng isang nakatagong sekta. Hindi nararapat na makialam sa ganitong klase ng bagay, lalo na kung ito ay makamundong usapin lamang. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga mata kay Severin. Sige, alam ko na hindi ako dapat makialam. Nandyan ka naman at hindi ako dapat mag-alala. Mas mataas ang iyong antas kaysa sa akin, at alam ko iyon. Sa sandaling iyon, medyo nang hinayang si Severin nang malaman na hindi natuwa si Sofia sa sinabi niya. Isa lamang itong magiliw na biro kaya hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon. Ngunit tama rin siyang nagbabala kay Sofia. Isang elite na disipulo si Sofia ng isang nakatagong sekta. Gaya ng pangalan, bihira silang makialam sa labas ng mundo dahil dapat silang manatiling nakahiwalay. Kapag ang isang miyembro ay nagkaaberya sa mundong iyon, maaapektuhan ang reputasyon ng kanilang sekta. Bagaman hindi marami ang nagiging mandirigmang emperador sa mundo, maraming mga grupo ang nagawang umunlad at lumago dahil sa suporta ng mga hindi kilalang tagapagpanalig. Halimbawa, ang Stormy Moon Sect ay tahimik na sumusuporta sa Skystream City Mansion. Kaya nanatiling makapangyarihan at maunlad ang Skystream City Mansion ng matagal. Ngumiti nang nahihiya si Severin at binago ang usapan. Miss Sofia, patawad, hindi ito ang plano kong mangyari ngayong gabi. Napangiti rin ng may kaunting hiya si Megan. Totoo iyan. Pasensya na talaga na nasaksihan mo ang lahat ng ito. Hindi ko ito pinlano. Ayos lang. Plano kong umalis bukas o sa bayan na ito bukas pa, pero mukhang hindi na matutupad iyon. Ayokong mamiss ang susunod na mangyayari, sabi ni Sofia. Sumingit si Benjamin, Miss Sofia, ibig bang sabihin nito na sa tingin mo darating ang ama ni Franco para hanapin at tulungan ang kanyang anak? Bago pa sumagot si Sofia, nauna si Severin. Ang tanging dahilan kung bakit sobrang mayabang at baliw si Franco ay dahil sa kanyang ama. Pinalaki siya ng ama niya na parang mas mataas siya kaysa sa iba at makakalusot sa kahit ano. Hindi magiging ganun ang kanyang kayabangan kung hindi pinapayagan ng kanyang ama. Nagpatuloy siya batay sa palagay na iyon, sa tingin mo ba susundan tayo ng ama niya dahil sinaktan ko ang kanyang anak? Hinaway ni Megan ang kamay at nagsabi, wala tayong dapat ikatakot. Kaya mong pumatay ng isang antas 7 na mandirigmang emperador kaya bakit tayo matatakot sa isang commander? Kahit magkasama ang 3 commander, hindi tayo matatakot. Hindi alam ni Severin kung paano tutugon. Nagpasya siyang magpakamapagkumbaba. Sasabihin nating mas mabuting manatiling mapagkumbaba.
Kung hindi siya pupunta laban sa akin, ayaw ko ring magkaaway pa kami. Sa loob lang ng ilang saglit matapos niyang sabihin iyon, naging mabagsik at matalas ang titig niya. Gayunpaman, kung mangahas siyang maghaplos sa akin, hindi ako mananahimik. Hindi ko iniintindi kung may malakas siyang sumusuporta o isang sekta, ibabagsak ko siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Sofia si Severin na ganoon kalakas at mapagprotekta. Naramdaman niyang naantig siya at lalo pang lumago ang kanyang pagkagiliw kay Severin. Nagbago rin ang paraan ng pagtitig niya kay Severin. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-inom. Dapat nating sulitin habang maaari pa, ngumiti si Severin at nagmungkahi. Oo, panahon na para uminom. Haha, mahinang natawa si Sheila. Matapos mag-isip saglit, nagtanong si Megan. Severin, maaari pa bang buksan ulit ang restaurant ko ngayon? Natigilan si Severin dahil hindi niya ito naisip kanina. Sumagot siya, bakit hindi? Hindi mo dapat hayaan na patigilan ng isang bastos na iyon ang iyong negosyo. Bukod pa roon, isa lang naman siyang talunan. Wala dapat ikatakot. Lalo yung nagbigay ng kumpiyansa kay Megan. Sinabi niya kay Mandy, buksan mo ang restaurant. Hindi natin dapat isara ang negosyo dahil lang sa isang tao. Wala akong pakialam kung gaano siya kataas o kadakila, isa lang siyang basura para sa akin. Wow! Ganoon ba ang pagtrato sa anak ng commander? Hindi napigilan ni Severin ang sarili at tinukso si Megan. Napahiya si Megan, grabe ka naman, nagbibiro lang ako. Para sa iyo, isa siyang basura. Sa totoo lang, hindi ko naman siya maaaring tretuhin ng kahit paano ko gusto, hindi ba? Lalo na kung nandito ka mister kaya kung wasakin siya. Nagtawanan silang lahat dahil sa sinabi ni Megan. Mabilis na inutusan ni Megan si Mandy na buksan ang pinto at ipagpatuloy ang operasyon. Pagkatapos, umakyat sina Megan, Severin, at ang iba pa para ipagpatuloy ang pag-inom. Samantala, sina Franco at ang kanyang mga kasama ay nasa malayo mula sa restaurant ni Megan, hingal na hingal. Sir, ito po ay isang alchemical pill para sa paggaling. Inumin ninyo. Kinuha ng ginang na nasa katanghaliang gulang ang isang alchemical pill at iniabot kay Franco. Walang pag-aatubili, ininom iyon ni Franco at nagtanong. Isang hilang alchemical pill. Mapapagaling ba nito ang nasa pagitan ng mga hita ko? Napangiti ng nahihiya ang ginang. Sir, hindi ko rin po tiyak. Ang sigurado ko lang ay mapipigilan nito ang pagdurugo at sakit. Napangiwi si Franco. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, Severin na unggoy. Paano niya nagawang gawin ito sa akin? Ako ang anak ng aking ama na commander. Papatayin siya ng ama ko kapag nalaman niya ang nangyari. Samantala, mariing nakakunot ang noo ng matandang mandirigmang hari na antas 8. Mr. Franco, hindi mo ba nakita kung paano hindi natakot si Severin sa atin? Wala tayong ideya kung ano talaga ang antas niya. Ang alam lang natin ay kaya niyang bumuo ng spiritual energy shield na kaya lang gawin ng isang antas siyam na mandirigmang hari. Paano kung mas mataas pa siya sa antas siyam? Paano kung isa na siyang mandirigmang emperador? Malaking problema iyon sa atin. Napangisi si Franco, hindi ka ba sobra kung mag-isip? Isa na siyang henyo kung umabot man siya sa antas siyam na mandirigmang hari sa ganitong edad. Sa tingin mo ba mas mataas pa siya doon? Kung isa talaga siyang mandirigmang emperador, bakit hindi natin siya narinig kailanman? Siguradong isa lang siyang antas siyam na mandirigmang hari na kakabutas pa lang sa bagong antas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pinakinggan ng ginang na nasa katanghaliang gulang ang kanyang sarili at nagbigay ng opinyon. Lester, alam ko ang iyong pinangangambahan. Tama lang na nag-aalala ka dahil tinanggal niyan ang antas ni Rio. Nagpatuloy siya pagkatapos ng sandaling pagtigil. Ngunit hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo dahil iniisip mong napakalakas ng kalaban. Kahit gaano pa siya kagaling o talentado, hinuhulaan kong marahil hanggang antas isa lang siyang mandirigmang emperador sa yugtong ito. Antas 2 ang kay Mr. Leslie. Malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Kaya wala tayong dapat ikabahala. Tumanggo si Fent, at maaari nating hilingin kay Mr. Leslie na magdala pa ng mga tao bilang reserba.
Walang problema sa pagwawagi. Anak ni Mr. Leslie si Mr. Franco. Hindi niya hahayaang apihin ang anak niya at hindi gagawin ang ano-ano. Kung gagawin niya iyon, magiging katatawanan siya ng maraming siglo. Anak ng tinapa, tumigil na ang pagdurugo at hindi ko naramdam ang sakit. Kailangan kong magpa-check sa ospital. Tumingin si Franco sa restaurant at agad inutusan ang kanyang mga bodyguard na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Habang papunta sa ospital, tumawag siya sa kanyang ama at umiyak, "Dad." Inapi ako habang kumakain sa isang restaurant sa South Link City. "Kailangan mong dumating at tulungan mo ako." Nagulat si Leslie nang marinig iyon. Naging mali ang kanyang paningin sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong siya, "Franco, nagbibiro ka ba? Hindi mo ba kasama sina Rio, Lester, at ang iba pa? Sino ang magtatangka na manakit sa iyo kung may 4 na makapangyarihang bodyguard na nagbabantay sa iyo? Hindi ba si Rio ay isang antas siyam na mandirigmang hari?" "Dad, hindi ako nagsisinungaling. Totoo ito." Tinanggal ng lalaki ang kakayahan ni Rio at nawalan siya ng malay ngayon. Siya sinira niya ang pagkalalaki ko. Papalabas na kami papuntang ospital ngayon. Hindi na ako magkakaanak sa hinaharap. Ang sama ng pakiramdam ko. Sa wakas, tumulo ang luha sa mukha ni Franco. Anong nangyari? Tinanggal ang kakayahan ni Rio. Na-offend ba niya ang isang war god o isang pinuno? O taga-isang nakatagong sekta ba iyon? Kinuyam ni Leslie ang kamao at nagkaroon ng mabigat na ekspresyon. Alam niya kung anong klase na mayabang ang anak niya. Gayunpaman, hindi niya inasahan na may mangyayari sa anak niya dahil naniniwala siya na kaya ng anak niyang pangatawanan ang sarili at may 4 na malalakas na bodyguard na nagbabantay sa kanya. Kung ang taong iyon ay may kakayahang magtanggal ng antas ng kakayahan ni Rio, dapat hindi bababa sa antas siyam na mandirigmang hari o posibleng isang mandirigmang emperador. Kung hindi, hindi sana naapi si Rio. Ngunit hindi niya pinagdudahan ang sinasabi ng anak dahil naniniwala siyang hindi kailanman magsisinungaling ang anak niya tungkol sa mga nangyari. Naglaan ng oras si Franco para ipaliwanag ang nangyari ngunit itinabi ang ilang impormasyon sa kwento. Binago niya ang pangyayari sa kung paano nagsimula ang lahat. Sa halip na sabihin ang katotohanan, sinabi niyang aksidenteng nahawakan ang puwet ng waitress. Bago pa siya makapaghingi ng paumanhin, sinigawan na siya ng waitress. Nagalit siya at binugbog ang waitress. Hindi niya alam na ang may-ari ng restaurant ay kabilang sa pamilyang gobyerno ng South County. Pagkatapos nito, nagkagulo ang dalawang panig at nagtunggali. Kinikimkim ni Leslie ang galit at nagsabi, "Severin Foylet, gobernador ng South Link City, yan ba? Sige, kung nang-ahas siyang gawin iyon ng ganoon, sigurado akong handa siyang sumagot sa anumang aksyon mula sa akin." Nagpatuloy siya, "Hintayin ninyo ako. Magdadala ako ng mga tao. Nandyan ako bukas ng umaga. Ipapakita ko sa lalaking iyon ang leksyon dahil inapi ang anak ko." Kabanata 1270. Tumango si Franco at tinapos ang tawag. "Severin, ang lupit mo kanina. Yung antas siyam na mandirigmang hari hindi man lang nakagamit ng teknik niya at tinanggal mo na agad ang antas ng kakayahan. Ang bilis mo, hindi ko masundan. Ang galing mo talaga, cheers!" Naalala ni Megan ang nangyari at masaya siyang sumigaw. Grabe, ang sarap ng pakiramdam kapag nasa panig ka ng malalakas. Nasaksihan ko mismo kung paanong tinadyakan ng bayaw ko ang anak ng commander hanggang sa mabaog ito. Siguradong hahangaan ka ng mga tao kapag nalaman nila ito. Bahagyang ngumiti si Severin. Huwag mong kalimutan na ang tatay niya ay isang commander. Huwag nating ipagkalat ang balita. Mas mabuti kung minsan na manahimik lang. Okay, tandaan ko yan, tawa ni Megan. Mapait na ngumiti si Severin, at uminom ng pulang alak at ipinaliwanag kay Megan. Gusto kong tapusin agad ang laban. Ayokong magkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang teknik dahil ayokong masira ang restaurant mo. Kaya dapat pasalamatan mo ako. Salamat. Sa wakas ay naintindihan ni Megan. Ngumiti siya ng nahihiya. Alam kong wala sa iyo ang halaga ng pera at wala naman akong mahalagang maibibigay. Kaya iisang paraan lang para ipakita ko ang pasasalamat ko. Agad siyang yumuko at nagpasalamat. Nagtawanan ang lahat. Pagkatapos kumain, naghanda na ang lahat na magpaalam. Ngunit nagmungkahi si Sofia.
Ang ganda ng oras ngayon para maglakad sa night market. Ang plano ko ay umalis bukas ng umaga, pero mukhang hindi ko na kailangang magmadali. Sigurado akong darating agad ang commander. Hehe, ayokong mamiss ang palabas. Sabi ni Megan, Sofia, huwag kang umalis agad. Dapat manatili ka pa ng ilang araw. May mga tourist spot pa na hindi kita nadadala. May itinerary pa nga akong ginawa. Please, magtagal ka pa. Napangiti si Sofia, sige, mananatili ako, kaunti pang araw. Tama si Megan, hindi ka naman madalas pumunta dito. Sulitin mo ang bakasyon mo, sabi ni Severin ng may kabutihan. Masaya si Sofia na marinig na nais ni Severin na manatili pa siya. Siyempre, parang nakakahiya kung hindi ako magtatagal. Napakabuti niyo sa akin. Nakalimutan ng lahat ang masamang nangyari at nagpunta pa sila sa night market bago tuluyang umuwi. Gayunpaman, hindi inasahan ni Sofia na makakatabi uli ni Severin si Sheila ngayong gabi. Pagkatapos ng nangyari kagabi, inakala niyang pupunta si Severin sa kwarto ni Diane at doon matutulog, pero hindi iyon nangyari. Nang handa na si Sofia na matulog, narinig ang boses ni Sheila mula sa kabilang dingding. Muli, naging isa na namang gabing walang tulog para kay Sofia.